Si Dr. Catherine Go, isang 29 anyos na doktora mula sa Maynila, ay ipinadala sa baryo ng San Rafael para sa medical mission. Hindi siya sanay sa walang aircon at sa bayad na manok o gulay pero may hinahanap siyang bata na maaari niyang matagpuan doon. Isang araw, dumating ang ex-boyfriend niya noong college na si Dodi Darat Felix, isang probinsyano na nagpatingin dahil nakagat ang daga. Dok, may pasyente po nakagat ang daga pero ayaw magpa-injection kasi daw takot siya sa injection. Saad ni Nurse Mina. Ilang taong gulang na ba nakagat? Tanong ni Doktora Kat. 30 anyos po. Sagot ni Nurse Mina kaya malakas na natawa si Kat. Hindi niya napigilan. Ha? Ano siya? 5 years old na batang kailangan nating bigyan ng candy para hindi umiyak kapag tinurukan ng injection? Didaig pa siya ng mga batang nagpa-inject ng vaccine ha? Masungit na tanong ni Kat. Basta ayaw po niya magpaturok ng gising, nais niyang patulugin muna siya. Saad pa nito. Isang tao lamang ang kilala ni Kat na ganoong kaarte pagdating sa pagpapaturok ng injection. Ang ex kong si Dodi Darat. Boses sa kanyang isipan. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Mina. Ay, papasukin mo na. Aniya. Nang pumasok ang lalaking pawisan, namumutla, may sugat sa kamay at kunata noon tila model sa commercial, biglang natigilan si Kat. Dok, ito po yung nakagatang daga. Sabi ni Mina. Tila hindi na ito ang patpating si Dodi noon, kundi isang makisig na lalaking tila binatak ng mabibigat na gawain sa bukid. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Pinakalma ni Kat ang puso niya lalo nang kumabog ito ng napakabilis. Dok, ayos ka lang po. Para ka po nakakita ng multo. Saad ni Mina. Nagpeke ng ubos si Kat dahil tila uminit ang buong sistema niya nang dahil sa pagkikita nila ni Dodi matapos ang halos 6 na taon. Maupo ka. Dok, need pa po ba natin na patulugin ang pasyente? Tanong pa ni Mina. Gusto ni Kat na umaktong professional sa mga mata ng dating kasintahan. Hindi na niya kailangan na patulugin pa. Ang laki-laki ng katawan niya tapos kailangan niyang patulugin. Hindi ba nakakahiya yun? Parinig ni Kat. Umasim ang mukha ni Dodi. Hindi na nakatiis si Kat. Hindi ka pa rin nagbabago no? Takot ka pa rin sa karayom. Akala ko dati takot ka lang sa commitment. Halos mapahinto sa paghinga si Nurse Mina, sabay napatingin sa kanilang dalawa. Close ba tayo? Masungot na tanong ni Dodi kay Kat. Napataas ang kilay si Kat sa tanong na yon ni Dodi. Magkakilala po kayo, Dok? Tanong naman ni Mina. Clueless pa sa tensyon na parang telenovela sa isang pusa at daga na may mapait na nakaraan. Dati. Sagot ni Kat sabay irap kay Dodi. Hindi. Ani Dodi. Muling nagtama ang paningin nila dahil sabay na nagsalita. Nasasaktan doon si Kat subalit nalito naman si Mina. College sweetheart ko tong si Dodi, Darat. Nakataas ang kilay na sabat ni Kat habang nakikipaglaban ng titigan kay Dodi. Hindi ko akalain na may lihim ka pansama ng loob sa akin. Tugma lang sa pangalan mo talagang ugali mo dahil gaya ng pusa, mabilis ka magsawa at tumakbo. Parinig ni Dodi. Halos namilog ang mga mata ni Kat. Ikaw yung babaeng go, laging umaalis. Catherine, go away. Banat pa ni Dodi. Sabay tayo ni Kat at nilabas ang injection. At least ako, umaalis para sa pangarap, hindi para umiwas sa injection. Tama na satsat oras na para turukan ka, hindi ka pa rin nakaka-move on. Naka-move on na ako no, may anak na nga ako eh. Parinig ni Dodi, doon tila nasaktan si Kat. Simula nang maghiwalay sila ay wala na siya naging kasintahan pa maliban dito. Ano naman? Halika na nga rito para maturukan ka na. Inisasabi ni Kat. Teka lang, nagmamadali ka talaga lagi. Bakit ka ba kasi nandito? Balik na tanong ni Dodi. Nakangisi na kahit nanginginig pa rin sa takot. Alam mo, para kang hindi nursing student noon. Dapat sanay ka na sa injection tapos may anak ka na rin. Umakto ka nga na tati sa harapan ko ngayon. Isa pa, ano naman kung nandito ako? Pag-aari mo ba ang San Rafael? Sarkastikong tanong ni Kat. Sus,
Baka lang naman hinahanap mo ko. Mahangin na saad ni Dodi. Pwede bang ako na lang po ang magtuturok sa kanya, Dok? Para hindi na rin kayo mag-away pa? Sabat ni Mina pero itinulak siya ni Kat papalayo. Napakunutan noon ni Kat lalo nang makitang paghanga sa mukha ni Mina para kay Dodi. Tiyak na napopogian nito sa baby face sa mukha ni Dodi. Hindi, Mina. Ako magtuturok sa dagang to. Gusto ko maramdaman niya ulit ang maturukan na ngayon ay doktor na ex-girlfriend niya. Diniin talaga ni Kat lalo't hindi niya alam kung bakit nakakaramdam pa rin ng takot at selos pagdating sa dagang si Dodi. Bakit ba hindi na lang itong nurse ang magturok sa akin? Tiyak na mas magaan ang kamay niya. Umalis ka na nga lang katulad ng palagi mong ginagawa. Biro ni Dodi habang tinatakpan ang braso niya. Hindi ako umalis ang basta-basta noon, Dodi. Nagpakatotoo lang ako. Hindi ako pwedeng manatili sa lalaking takot sa karayom at sa realidad ng buhay at ayaw tanggapin na hindi lamang sa pag-ibig umiikot ang mundo. Inis sa sabi ni Kat. Aba, at least ako, Dok. Takot lang sa karayom. Ikaw, takot sa forever. Inis na asik ni Dodi. Sa kanyang puso ay may tambo pa rin. Napasinghap si Mina na nanonood sa drama. Si Kat naman, ngumiti ng matalim habang pinipisil ang injection. Ready ka na? Tanong niya. Pwede bang bilangin muna natin ng hanggang Sigaw ni Dodi nang itarak ni Kat ang karayom. Halos mahimatay si Dodi sa takot. Sti? Ngumisi siya habang tinitignan ng braso nito. Hindi naman pala masakit pag akong tumutusok, di ba? Napangiwi si Dodi pero ngumiti rin. Ikaw ang tumuturo ka. Baka lang nakakalimutan mong ako may malaking karayom na palagi mong hinahanap kapag stress ka. Namula si Kat na maalala ang init na hati ni Dodi kapag niroromansa siya nito sa kama nung sila pa lamang. Manahimik ka, Dodi. Akala mo ba hindi ako nasaktan? Tanong ni Kat. Mali ka, Dok. Mas masakit pa rin ang ginawa mong pag-iwan. Ani Dodi. Napakurap at ngumiti ng bahagya si Kat bago umalis sa mabilis. Habang hawak ang braso, sumigaw si Dodi. Dok, huwag kang magtago! Sa Friday second dose mo! Anya at tuluyang umalis si Kat. At sa labas ng klinika, habang naglalakad si Catherine, napahawak siya sa dibdib at bumulong sa sarili. Hayop talaga tong daga na to. Nasaktan ka sa pag-iwan ko pero nagkaanak ka naman sa kung sino. Kinagabihan, tahimik ang baryo ng San Rafael. Tanging mga kuliglig at huni ng mga palaka lang ang maririnig. Nakatayo si Dr. Catherine sa likod ng inuupahang maliit na apartment. May hawak na tasa ng kape at nakatingin sa malawak na sakahan na tanaw mula doon. Bakit ba mahal ko pa rin siya? Kahit na ako ang nang-iwan noon. Bulong ni Kat at mukha ni Dodi ang naaalala. Sa liwanag ng buwan, naaninag niyang isang pamilyar na figura. Si Dodi. Nakatanggal lang pang itaas at pawisan habang nag-aayos ang water pump. Ay nako, Catherine. Bulong niya sa sarili. Hindi mo kailangang maawa o ma-appreciate ang abs ni Dodi. Alam ko namang hinahanap kong malaki niyang sintron sa harapan niya, ngunit wala na kayong relasyon. Pero sa tuwing napupunta ang tingin niya sa likod itong kumikintab sa pawis, parang may naglalaban sa loob niya. Galit at matinding pagkasabik. Oh, I miss him. I miss his beast. Bulong ni Kat na pinagnanasahan na ang dating nobyo lalo nang maglabasan ng ugat ito sa braso dahil sa napupwersang lakas. Maya-maya, isang babaeng nakaduster ang lumapit kay Dodi. May dalang malamig na tubig. Bata pa, maputi at halatang malambing. Tumawa si Dodi na may sabihin ito, sabay abot ang baso. Napakuyom ng kamao si Kat. So may water girl na si Mr. Rat. Ito na yata ang asawa mo. Ina ng anak mo. Iritadong bulong niya. Sige, good for him. Hindi ko siya kailangang isipin. Hindi ako nagsiselos. Hindi ako... Doc, okay ka lang? Tanong ni Mina sumulpot sa likod niya, kasama niya sa apartment. Ha? Oo naman. Mabilis sa sagot ni Kat. Parang naiiyak ka, Doc. Pansin nito. Ha? Hindi Napuwing lang ako. Napansin ko ng pangit pala ng pwesto ng apartment natin. Mas maganda kung lilipat tayo sa mas peaceful at hindi yung nakakakita ko na hindi ka aya-aya. Bitter na saad ni Kat bago nagpa siyang umalis. Pero narinig pa rin niyang hagik-hika ni Dodi at ng babaeng lumapit dito.
Kinabukasan sa health center, tahimik si Kat habang tinatapos sa mga papeles pero hindi niya mapigilan ang paminsan-minsang sulyap sa binata. Dok, wala pa rin talaga kaming balita sa batang may rare na karamdaman sa baryo na to. Sigurado ka po bang nandito yon? Tanong ni Mina. Ang misyon talaga ni Kat ay mahanap ang may Becker Muscular Dystrophy o BMD, isang rare na karamdaman ng isang bata. Sakit na nagpapahina ng kalamnan, kahinaan na dahilan kung bakit hindi nakakapaglakad na maayos pero normal ang pag-iisip. Ito ang nais pag-aralan ni Kat sa misyon niya para sa muscle regeneration at gene therapy research. Nais mo talagang hanapin ang bata para sa experiment na balak niyo ni Doc Thomas? Tanong ni Mina kaya tumango si Kat. Kinabukasan ay araw ng second dose si Dodi. Mainit ang sikat ng araw, ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng health center. Doc, ani Mina, nandiyan na po ulit si Mr. Rat. Hindi pa man ito natatapos, narinig na ni Kat ang pamilyar na boses na nakapagpataas ng kilay niya. Magandang umaga, Doc, go away. Bati ni Dodi na may ngisi. Nilalabanan ang takot na nararamdaman dahil sa karayom, habang hawak ang braso niya. Ready na ako maturukan ng pangalawang beses. Sana lang, hindi kasing sakit ng nauna. Talaga? Malamig niyan tugon. Huwag kang mag-alala, yung pangalawang dose, mas matalim, mas epektibo. Napakamot ang ulo si Dodi. Nakakakaba? Ngumiti si Kat na matalim. Depende kung takot ka pa rin sa karayom. Tahimik si Mina, pilit pinipigilan tumawa. Nakatingin lang si Dodi kay Kat. Suot nitong white coat, buhok ay nakapusod, pero kahit seryoso, hindi nito maitago ang ganda. Umupo si Dodi habang pinipisil ang braso. Gentle lang ayong magkaroon ng trauma ulit. Huwag kang mag-alala. Ani Kat habang inaayos ang karayom. Sa akin, lahat ng ex, tinuturukan ko na maayos. Ganon. Tumingin si Dodi nakangisi. So, marami ka nang naturukan na ex? Iniwan mo rin ba katulad ng ginawa mo sa akin? Napasingap si Kat. Ang ibig kong sabihin, hindi mo na kailangang magpaliwanag, Doc. Alam ko madalas ka mag-injection. Sanay ka na sa tusok. Malamig na sa adi Dodi. Dodi! Saway niya pero namula lalo. Lalo't alam niyang may kahalayan ang tinutukoy nito. Si Mina halos malaglag ang clipboard sa kakatawa ng palihim. Tahimik na lumipas ang ilang segundo habang tinutusok ni Kat ang karayom. Pero bago ito matapos, hindi niya napigilang magtanong. So, Dodi, marahan sabi ni Kat. Kumusta ka na? As in, kumusta talaga? Tumingin si Dodi sa kanya, seryoso na ngayon. Buhay pa rin. Gumigising araw-araw, nag-aalaga ng lupa, ng mga bata sa sakahan, ganun pa rin. Hindi ka naging nurse? Tanong ni Kat. Naging nurse pero mas piniling pamunuan ng mga minana kong lupain mula kay tatay. Di ko pinagsisihan na talikuran ng maingay na mundo sa syudad at piliin ng tahimik na tahanan dito sa San Rafael. Bulong ni Dodi at baka sa boses ito na walang pinagsisihan sa mga desisyon sa buhay, hindi tulad niya nung iniwan ito. Iniisip niya na posibleng siya sana ang ina ng anak ni Dodi ngayon. Hindi sumagot si Kat kaya natawa si Dodi. Nurse naman ako sa mga bata, kahit hindi ko na-practice ang profession ko. Pero bago pa siya makahinga, dinugtungan nito. Wala pa akong asawa, kung yan ang gusto mong malaman pero may anak na ako. Natigilan si Kat, napatingin sa kanya. Wala? Kinakabahan tanong ni Kat. Gusto niya magtanong tungkol sa anak nito pero pinigilan ni Kat ang sarili. Wala, pero may naliligaw sa akin. Mahangin na sa adi Dodi. Doon biglang nagbagong ihip ng hangin. Ha? Yung babae nakita ko sa bukid? Akala ko, asawa mo. Bulong ni Kat pero narinig yon ni Dodi. Napangisi si Dodi. Yung babae nakita mo, si Alma, tumutulong lang sa bukid. Hindi alam ni Kat kung matutuwa ba o mahihiya. Wala akong pake kung sino man yang si Alma. Mabilis niyan sagot. Bakit mo sinasabi sa akin? Sus, kilala kita Kate Linggo. Ngumiti si Dodi. Namula si Kat. Napahawak sa dibdib. Excuse me, hindi ako nagsiselos no? Hindi ko naman sinabi nagsiselos ka. Pero salamat sa confirmation. Biro ni Dodi.
Dominic Felix? Buliyaw niya. Kapag hindi mo tinigil yung ngiti mong yan, ituturo ko ulit sa yung pangatlong dose kahit hindi mo pa schedule. Ngumiti si Dodi, tumayo at lumapit ang bahagya. Malalim ang titig nito. Ganyan ka pa rin, Dok. Masungit, mataray, pero kapag tinamaan ng selos, Yumuko ito ng kaunti, halos magtama ang mukha nila. mas delikado pa sa rabies. Napalunok si Kat. Bumalik ka na sa bukid, Dodi. Babalik ako dito. Anya. Pero sa Friday ulit, baka kailangan ko ng follow-up check-up sa puso. At bago pa siya makasagot, lumabas na ito ng klinika, nakangisi. Tahimik si Kat, hawak pa rin ang syringe, habang tinititigan ang pintuan kung saan dumaan si Dodi. Hayop talaga tong daga na to. Mahina niyang bulong. Ngunit aksidenteng tumambad ang wallpaper ng cellphone ni Dodi na naiwan nito sa mesa. Isang batang kilalang kilala niya. Para siyang tinusok ng karayom ng walang anesthesia. Mina, tignan mo. Ito yung batang napabalitang may rare na sakit, hindi ba? Malalaki ang matang tanong ni Kat. Opo, yun ang mission natin dito. Saad ni Mina. Hinabol ni Kat si Dodi palabas ng health center. Halos mabuwal siya sa pinto sa pagmamadali. Dodi! Hoy, Dominic Felix! Sigaw niya habang nakataas pa ang cellphone nito. Lumingon si Dodi. Oh, bakit ka humahabol, Dok? Mismo agad ako? Mismong mukha mo. Hingal niyang sagot. Cellphone mo, naiwan mo. Lumapit siya, iniabot ang phone pero bago pa man ito kunin ni Dodi, pinigilan ni Kat ang kamay nito. Yung batang to. Sabay turo niya sa wallpaper. Sino siya? Sandaling tumigil si Dodi. Bumagal ang ngiti niya. Parang may bigat ang hangin sa pagitan nila. Si Tantan. Mahinahon niyang sagot. Ano ko yan? May sakit siya. Rare disease. Bulong ni Kat halos hindi makapaniwala. Napatingin si Kat sa bata sa larawan. Payat, maputla, pero may ngiti sa mga labi nito habang nakayakap kay Dodi. Anak mo siya? 6 na taon na to, hindi ba? Ano yun? Nagiwalay pa lang tayo, may binuntis ka ng ibang babae? Nakataas ang kilay na tanong ni Kat kaya natawa si Dodi. Bakit? Kung oo ba ang sagot ko, aaminin mong nagsiselos ka? Tanong ni Dodi. Inirapan siya ni Kat pero muli na nagsalita si Dodi. Anak siya ng trabador ni tatay. Rare ang sakit niya at nakaranas ng pang-aabuso mula sa magulang at pinagpiyasa ng media noon dahil sa sakit niya. Halos lumugi ng mga doktor para lang mapag-aralan ng sakit niya. Ngayon, pinoprotektahan ko siya. Ngumiti si Kat ang pilit, pinipigilan ng emosyon. Gusto ko siyang tulungan. Tinignan siya ni Dodi na matagal, parang sinusubukang basahin ang mga lihim sa likod ng mga mata niya. Kat, mahina nitong sabi. Unang beses na binigkasan nito ang pangalan niya. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Baka katulad ka lang ng ibang sakim na doktor na sinubok na hanapin ang anak ko para pag-eksperimentuhan. Natigilan si Kat at nilukob ng kakaibang kaba. Sa halip na sumagot, ngumiti siya ng pilit, yung ngiting may halong lambing at misteryo. Sa ngayon, sabi niya, gusto ko lang makilala si Tantan. Wala akong intensyong iba kundi nais ko lang makatulong. Pwede mo ba akong isama sa bahay niyo? Napakamot si Dodi, napangisi. Yan lang pala, Dok. Pero may kondisyon. Ha? Ano? Tanong ni Kat. Tsaka ako nasasabihin. Sabi ni Dodi. Dodi? Reklamo ni Kat, pero hindi na niya maitago ang tawa. Deal na yan. Sigaw ni Dodi. At huwag kang magsusungit baka magalit si Tantan. Ayaw nun sa scary doctor. Habang pinapanood ni Kat ang papalayong ex-boyfriend, bahagyang lumambot ang titig niya. Pero sa likod ng mga mata niya, may lihim. Ang mga sumunod na araw ay naging kakaibang katahimikan para kay Kat. Sa isang linggong nagdaan at maagang pumunta si Kat sa bahay ni Dodi. Mahangin ang umaga. Naamoy niya agad ang halimuyak ng bagong ararong lupa at ang tunog ng mga manok at batang nagtatawanan sa bukid. Nakasakay siya sa habal-habal. Mahigpit na hawak ang bag na puno ng medical files at gamot. Tama bang gagawin ko? Lord, baka masaktan ko na naman si Dodi.
Paano kapag nalaman niyang kailangan ko si Tantan para sa isang malaking experiment na minsa? Sakit nito. Bulong ni Kat dahil alam niyang may iba pa siyang pakay kung bakit nais niyang mapalapit kay Dodi. Pagdating sa bahay ni Dodi, sinalubong siya ng mga batang naglalaro sa bakuran. May tumawa sa loob, pamilyar na boses. Dok, masiglang bati ni Dodi, pawisan hawak ang timba. Sabi ko na hindi mo mapipigilan ang kuryosidad mo. Hindi curiosity yon. Sagot ni Kat, nakataas ang kilay. Concern yon at gusto ko makita si Tantan. Ngumisi si Dodi, tinawag ang bata. Tantan, anak, may bisita tayo. Mula sa loob ng simpleng bahay, lumabas ang batang nasa larawan. Maputla, payat, nakasuot ang lumang t-shirt. Pero agad siya napangiti na makita si Dodi habang maingat ang hawak sa saklaya. Papa Dodi, anito. Napangiti si Kat sa eksenang yun. Kita niyan tuwa sa mga mata ng bata, pero na magtama ang tingin nila, biglang nagbago ang hangin. Nang makita siya ni Tantan, ang suot niyang white coat, ang stethoscope sa leeg, bigla itong napaatras. Kumapit ng mahigpit sa braso ni Dodi, nanginginig. Papa, ayoko sa doktor. Magaling na po ako. For sure, makakalakad na rin po ako ng maayos. Mahina pero nanginginig na tinig ng bata. Nagulat si Kat. Lumapit siya ng marahan pero lalo lang napahigpit ang kapit ni Tantan kay Dodi. Tantan, okay lang to. Bulong ni Dodi, hinahaplos ang buhok ng bata. Siya si Doc Kat. Kaibigan ni Papa, hindi siya masamang doktor. Kung tutuusin na hindi alam ni Dodi kung bakit ayaw niyang ituring na kaibigan lang ang pusang ex-girlfriend. Pero patuloy sa pag-iling si Tantan, halos mapaluha. Sasaktan niya ako, Papa, tulad nila dati. Gusto lang nila ako saktan. Hindi talaga nila ako pagagalingin. Napako sa kinatatayuan si Kat. Parang tinamaan siya ng malamig na hangin sa dibdib. Dati, mahinang tanong niya. Huminga ng malalim si Dodi, halatang hirap magsalita. May mga doktor na ginawang eksperimento si Tantan nung ibinenta siya ng totoo niya magulang sa ilang mga eksperto. Pinilit siyang bigyan ng gamot, tinali, pinaiyak. Pinagpiyastahan ng media kasi rare case raw yung sakit niya. Kaya mula nun, natatakot na siya sa mga doktor. Napatakip ng bibig si Kat. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang yun. At alam ni Kat na posibleng ganoon din ang gawin nila, pero hindi. Nangako naman si Doc. Tumas na alagaan ng mga batang may rare na karamdaman. Diyos ko, mahina yung sambit. Kawawa naman siya. Tahimik si Tantan. Nakasilip lang sa likod ni Dodi. Sinubukan ni Kat ang ngumiti ng banayad. Hi Tantan, hindi ako masamang doktor. Hindi kita sasaktan, promise. Nakangiting saad ni Kat. Pero imbis na lumapit, mas sumigpit ang kapit ng bata. Tumalikod ito at dahan-dahan na naglakad papasok sa bahay. Tahimik ang sumunod ng mga segundo. Si Dodi nakayuko lang, samantalang si Kat ay nakatitig sa pintuan kung saan nagtatago ang bata. Hindi ko siya masisisi. Mahinang sabi ni Dodi. Masakit pa rin sa kanya lahat na nangyari noon. Kaya iniiwasan ko na siya mapalapit sa sinumang nakaputi o ibang tao na pakiramdam niya ay sasaktan siya. Tahimik si Kat, pero ramdam ang bigat sa dibdib. Alam niyang parte ng misyon niya ang bata, ang posibleng sagot sa project nila ni Doc Thomas tungkol sa muscle regeneration at gene therapy. Pero ngayon tila umatras ang plano niya. Iba na ang nararamdaman niya. I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Kat, kaya nagtaka si Dodi. Bakit ka naman nagsasorry? Kilala kita, Kat. Patas ang pangarap mo, kaya nga doktor na sa harapan ko ngayon eh. Iniwan mo nga ako para abutin ang mga pangarap mo. Mahal mong profession mo, kaya alam kong hindi ka masamang doktor. Hindi ka katulad ng iba na pahihirapan ng mga pasyente, basta makuha lang sa mga to ang nais silang kunin. Sabi ni Dodi at ngumiti kay Kat. Doon tila nahiya si Kat. Habang pinagmamasdan ng mga laruan ni Tantan sa sulok, napaisip si Kat. Nais lang ng batang ito na maging malaya. Kung dadalhin niya si Tantan sa laboratorio sa Manila, maaari nilang simulan agad ang pag-aaral.
Pero ang kapalit ay baka bumalik ang trauma ng bata. Baka masira ang tiwala nito at ang maliit na mundong muling binuo ni Dodi para rito. Kat, Tawag ni Dodi, marahang boses. kung pumunta ka rito para mag-experiment sa anak ko, umalis ka na lang. Bakit iba ka makatitig kay Tantan? Huwag mo sabihin na katulad ka lang ng ibang doktor. Napatingin si Kat, nagulat sa bigat ang tono nito. Hindi. I mean, hindi ganun ang pakay ko. Sagot niya, halos pabulong at walang kasiguraduhan. Gusto ko lang. Matulungan siya. Lumapit si Dodi, seryoso. Ang tulong, Doc, hindi laging nasa karaya mo, laboratory. Minsan, nasa pakikinig, sa pag-aalaga, sa pag-unawa. Please, kailangan ni Tantan ng tulong at hindi ng kung anong experiment na magpapahina sa kanya. Hindi agad nakasagot si Kat, pero sa loob niya, alam niyang tama si Dodi. Habang papalubog ang araw at naglalaro sa labas si Tantan, pinanood sila mag-ama ni Kat mula sa beranda. Tahimik lang siya, pero may luha sa sulok ng mata. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap, ang hanapin ng lunas para sa sakit ng katawan o ang lunas para sa sakit na iniwan ng trauma. At sa gabing yon, habang papauwi, mahigpit niyang hawak ang medical file ni Tantan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumulong siya. Kung kailangan ko mapalapit kay Dodi ulit para pagkatiwalaan niya ako upang subukan ang binabalak namin ni Doc Thomas, gagawin ko. Gagawin ko lahat para maging successful ang lunas na posible naming magawa sa pamamagitan ni Tantan. Makalipas ng ilang araw, hindi pa rin makalapit si Tantan kay Kat, pero hindi sumusuko si Kat. Tuwing pumupunta siya sa bahay ni Dodi, hindi na siya agad lumalapit sa bata. Tahimik lang siyang umuupo sa beranda. Nagdadala ng prutas, coloring books at minsan ay nagluluto pa ng sopas. At unti-unti, napapansin siya ng batang matagal nang takot sa mga doktora. Grabe ang paliligaw mo sa anak ko Siguro yan ang way mo para ipabatid sa akin gusto mong umakyat ng ligaw. Biro ni Dodi habang naglalakad papalapit dahil tapos na mag-araro ng palayan. Huwag kang mahangin, Dodi Darat. Sita ni Kat. Natawa naman si Dodi. Sana ganito tayo kung hindi tayo naghiwalay. Natigilan si Kat dahil sa biglaan sa adi Dodi. Hindi biro yun. Hindi biro ang bigat sa likod ng mga salita ni Dodi. Galit ka ba sa akin ng sobra, Dodi? Tanong ni Kat. Ngumiti si Dodi, hindi siya umiwas. Hindi na siya nagkubli. Galit man ako, pero I'm so proud of you. Inabot mo lahat ng pangarap mo. Para mangyari yun, dapat talagang bitawan mo ko. Bulong ni Dodi. Lumapit si Dodi. Hindi galit ang boses pero puno ng tagong sugat. Alam mo ba? Panimula nito habang humihinga na malalim. Ilan taon ako naghintay na bumalik ka? Kahit isang text, kahit isang tawag, kahit simpleng, Dodi, are you okay? Nang maging doktor ka na, hinihintay ko pa rin ang tawag mula sa'yo. Hindi kumibo si Kat. Hindi niya kayang gumalaw. Pero wala. Sabi ni Dodi, napapangiti na mapait. Para kang naglaho. Para kung hindi naging parte ng buhay mo. Napakagatlabi si Kat. Ramdam niyang kumakapal ang hangin. Sumisikip ang kanyang dibdib. Dodi. Mahina niyang tawag. Pero nagpatuloy si Dodi. Iniwan mo ko para sa pangarap mo. Alam mo bang, kinain ako ng guilt noon? Kasi sabi ko sa sarili ko, baka akong dahilan. Baka akong mali. Baka kulang ako. Tumingin siya kay Kat, diretso. Pero habang tumatagal, na-realize ko, iniwan mo ko dahil hindi ako kasya sa mundo mo. Napayuko si Kat, nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung dapat ba siya magsalita o makinig muna. Kat, huminga ng malalim si Dodi, parang nilalabas ang dekadang nakabaon sa kanyang dibdib. masakit isipin na mas madali para sa'yo na umalis kaysa lumaban kasama ko. At doon bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Kat. Sorry. Mahina, pira-pirasong bulong, pero umiling si Dodi. Hindi ko kailangan ng sorry kung hindi mo alam kung anong hinihingi mo ng tawad. Napakagat ng labi si Kat.
Humigpit ang hawak sa sarili niyang braso. May pangarap ako, Dodi, at alam ni Dodi na iyon ang sasabihin niya. Pero ngayon, hirap siyang tanggapin ito ulit. Kaya mo bang ipaliwanag kung bakit? Pusa. Tumingin ito sa kanya. Unti-unti nang nangungusap ang mga mata. Bakit ang sakit-sakit pa rin kapag nakikita kita ngayon? Hindi na napigilan ni Kat ang kamay niyang umangat. Parang kusang hahaplusan ang pisngi ni Dodi pero umatras si Dodi ng bahagya. Hindi galit pero takot masaktan ulit. At doon, lalo siya nasaktan si Kat. Hindi ako umalis dahil hindi ka kasya sa mundo ko, daga. Lumapit si Kat, hindi halos humihinga. Umalis ako dahil natakot ako maging hadlang sa magiging buhay mo. Bulalas niya, nanginginig. Anong hadlang? Balik ni Dodi. Dodi, lagi mo sinasabi noon na gusto mong bumuo ng pamilya. Magnegosyo dito, magtutulungan tayo. Pero ako yung may pangarap na matayog. Ako yung may schedule, may duty, may research, may residency board. Lumunok siya, mabigat. At natakot ako. Natakot ako na baka habang tumatagal, ma-realize mo na mas gusto mo ng babaeng nandito sa baryo, na mas deserving, na mas kaya kang samahan sa buhay mo dito. Natahimik si Dodi. Para bang doon siya tinamaan ng direkta. Pero kahit ganun, bulong ni Kat. Never kitang kinalimutan. Napalunok si Dodi. Kumurap, parang nasaktan lalo. Hindi ko gusto na marinig yan kung hindi mo kayang panindigan na naman. Bulong ni Dodi. Habang nakatayo silang dalawa, puno ng sakit at katotohanan, lumabas si Tantan mula sa pintuan, bitbit ang isang staff bear. Papa, Doc Kat, bakit kayo umiiyak? Sabay silang napalingon. At bago pa makasagot si Dodi, lumapit si Tantan kay Kat. Hinawakan ng damit niya at niyakap ang binti niya. Mahigpit kahit hirap sa paglalakad. Don't cry, Doc Kat. Sabi ng bata, mangiyak-ngiyak. Di ba sabi mo, hindi ka masamang doktor? Kaya please, huwag kang umalis. Si Dodi naman ay natigilan. At doon, biglang lumambot ang tingin ni Dodi. Hindi niya kaya makita si Kat na umiiyak, lalo na sa harap ni Tantan. Kaya kahit konti, kahit hindi pa buo ang tiwala, tila unti-unting natitibag ang pader ni Dodi. Kat, mahinang tawag niya. Nilingon niya si Dodi. Next time, Sabi ni Dodi, mababa ang tono. sabihin mo agad sa akin. Wag mo na akong lokohin ulit. Kaya kong masaktan basta hindi si Tantan. Naging magana lahat matapos maglabas ng sama ng loob ni Dodi. Habang nagwawalis ito sa bakuran, nandoon si Kat sa tabi. Tahimik na nagkukulay ng libro. Si Tanta naman ay nakaupo sa bangkito. Hawak ang maliit na laruan niyang track. Ilag pa rin, pero palinga-linga sa ginagawa ni Kat. Ang pangit yata ng kulay ko. Kunwari ay mahina pero rinig na rinig ni Tantan. Napakunutan noon ang bata. Tama naman yan. Bulong ni Tantan halos hindi marinig. Umangat ang tingin ni Kat pero hindi lumingon. Ang sabi ko, ang pangit yata ng kulay ko. Baka kapag nakita mo na pink ang kulay ng Little Lion dito, pagtatawanan mo ko. Napatas ang kilay ni Dodi sa loob ng bahay. Kitang-kita niya kung paano dinadaan ni Kat sa malambing na salita upang pagkatiwalaan siya ni Tantan ng buo. Nanahimik si Tantan bago dahan-dahan lumapit. Kulay orange pong hair ng lion, hindi pink. Mahinang sabi nito sabay turo. Para bang tumigil ang mundo ni Kat, ngumiti siya ng tunay. Oo, galing mo naman. Turuan mo nga ako. Napangiti si Tantan. Ang unang tunay ng ngiti nitong nakita niya. Sa loob ng bahay, napaawang ang labi ni Dodi. Kinagabihan, maulan. Nagdala si Kat ng sopas na niluto niya mismo. Nang makita ni Tantan ng usok mula sa mangkok, napatras ito saglit. Pero hindi tulad dati. Hindi natakot, kundi nahihiya lang. Para sa ito, sabi ni Kat, iniabot ang kutsarang may laman na maliit na amount. Pero kung ayaw mo, okay din. Kakainin ko na lang lahat.
Biglang nangilid ang luha ni Tantan. Wala pong gumagawa ng sopas para sa akin. Dati. Anito at tumingin kay Dodi. Tumigil si Kat. Lumingon si Dodi mula sa pintuan. Galing kay Doc yan, anak. Sabi ni Dodi, marahan lumapit sa bata. Nag-isip si Tantan. Bago dahan-dahang ibinuka ang bibig, kumain siya. Masarap. Mahina niyang sabi. Hindi napigilan ni Dodi ang tumawa. Aba, Doc, pasado ka kay bossing. Nagkatinginan sina Dodi at Kat. At doon, may sumiklab na pamilyar na kilig na matagal nang natapunan ng tampo at sakit. Hindi nagtagal ay naglalaro si Tanta na maliit na truck sa sahig habang si Dodi at Kat ay naglilinis ng mesa. Ano ba, Doc? Tukso ni Dodi. Di ka marunong maghugas ng plato kahit doktor ka na. Ay wow, akala mo ang galing mo? Tignan mo nga yung bula mo, halos puno na sa kamay mo. Sagot ni Kat habang tumatawa. Hoy, marunong ako sa gawaing bahay Balik ni Doc. Sino ba nagluto sa rice cooker na hindi sinaksak sa electricity? Balik ni Kat, nakataas ang kilay. Hoy, nakalimutan ko lang na. Papa! Putol ni Tantan sabay tawa. Parehong napalingon ng dalawa. Tawa ka ng tawa dyan, Tantan. Sabi ni Dodi pero nakangiti. Umpo si Kat sa tabi ng bata. Ang kulit ng papa mo ano? Napayuko si Tantan pero ngumiti. Kayo po, parehong makulit. Sagot ng bata. Sa unang pagkakataon, umupo si Tantan malapit sa hita ni Kat. Wala ng takot, wala ng panginginig. At nang kumapit ang bata sa laylayan ng puting coat ni Kat parang may humila sa kanyang papalapit sa laruan. Nagkatinginan si Dodi at Kat. Pareho silang napahinga ng malalim. Ito ang dapat na pamilya. Sa gitna ng paglalaro, biglang napagod si Tantan. Nahulog ang traka. Nanginig ang binti niyang payat. Halatang pagod sa pagkapit sa saklay. Agad lumapit si Dodi pero naunahan siya ni Kat. Careful! Malambing na saad ni Kat. Hinawakan niyang balikat ni Tantan. Hindi nag-react ang bata. Hindi na ito umatras. Hey, okay ka lang? Bulong muli ni Kat. At doon, humilig si Tantan sa kanyang dibdib. Parang matagal na siya naghahanap ng braso ng isang ina. Natahimik ang buong bakuran. Kat! Tawag ni Dodi sa ex-girlfriend. Tumingin si Kat sa kanya habang nakayaka pa rin si Tantan. Tulog na ang bata sa kanyang dibdib. Sa liwanag ng dapit hapon, mukhang mag-ina sila. Bagay ka sa ganyang role. Mahinang sabi ni Dodi kay Kat. Namilog ang mata ni Kat. Anong role? Yung nasa bahay, nasa tabi ko. Tapos may bata na kayakap sa'yo. Bagay ka maging ina ng mga anak ko. Yun ang pangarap ko dati pa. Na kahit may tampo ko nararamdaman dahil hindi mo ko pinili noon. Hindi pa rin nagbabago ang pangarap kong yun. Sagot ni Dodi. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napalunok si Kat. Dodi, don't. Pero ngumiti si Dodi. Yung ngiting matagal nang hindi niya nakikita. Bakit? Baka ma-inlove ka ulit sa akin? Tinawanan siya ni Kat, pero hindi tinawanan ang puso niya. Sa dibdib niya, mahigpit ang kapit ni Tantan. At sa harap niya, si Dodi. Ang lalaking iniwan niya noon para habulin ng pangarap. Pero siya ring lalaking hindi niya inakalang gusto niyang balikan muli. Isang hapon, matapos ang halos 3 buwan ay maliwanag ang langit at malamig ang simoy ng hangin. Nasa bakuran sina Dodi at Tantan, nag-aayos ang lumang bisikletang laruan. Sikat naman ay nasa beranda, nagbubuklat ng medical files pero paminsan-minsay nakatingin sa mag-ama. O anak, hawakan mo tong wrench. Sabi ni Dodi. Kinagati Tantan ng labi, sabay abot ng maliit na tool gamit ang nanginginig na kamay. Kahit hirap, nagpipilit pa rin ang bata. Gusto niya kasing maging malakas sa harap ni Dodi at Kat. Napansin yun ni Kat. Tumayo siya at marahan lumapit. Ay, teka Tantan. Anya, nakaluhod sa harap ng bata. Kapag masyadong mabigat, baka ma-injure ka lalo. Ako nang hahawak. Pero tumingin si Tantan sa kanya, may kakaibang ningning sa mata. Ayaw ko pong humina ulit. Pulong nito. Ngumiti si Kat.
Marahing napula sa buhok ng bata. Hindi ka mahina. Brave ka. The bravest boy I know. Lumingon si Dodi, nakangiti, proud na proud. Si anak, sabi ni... Pero bago pa niya matapos ang sinasabi, may nangyari. Si Tantan napabuntong hininga. At sa unang pagkakataon, kusang yumakap sa bewang ni Kat. Thank you, Ma'am Kat. Napatigil si Kat, parang lumiit ang mundo niya. Si Dodi naman napatayo, hawak ang wrench pero gulat din. Mama? Mahinang ulit ni Kat, hindi sigurado kung tama ang narinig. Hindi niya binawi ang yakap. Sorry po, sabi ng bata, halos pabulong. Sanay lang po kasi ako. Naghahanap po ako. Lagi ng mama. At doon talaga napalambot ang puso ni Kat. Inangat niya ang bata at marahang niyakap pabalik si Tantan. Hindi niya alintana ang pagluha ng bata sa leeg niya. Okay lang yon, mahinang sabi ni Kat. Halos nanginginig ang boses. Kung gusto mo, you can call me that. Promise, hindi ako aalis. At sa gilid niya, si Dodi, hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa niya itignan na mag-ina sa harap niya, kahit hindi naman sila totoong pamilya. Tumikhim si Dodi, pilit na tinatago ang kilig at emosyong umaapaw. Ay nako, sabi ni Dodi, kunwari nagbibiro. Kaunti pang ganyan, Dok Sungit. Aagawin mo na talaga sa akin ang puso ng anak ko. Napangiwi si Kat pero namula din. Aagawin agad? Hindi naman ako ganon. Masungit sa Kat habang nakataas ang kilay. Pero ang bata tumawa. At sa tawa niyang yon, unti-unting bumagsak ang pader sa pagitan nila Dodi at Kat. At sa unang pagkakataon, nagbukas silang isang pamilya. Sumapit ang gabi, tahimik sa labas. Tanging kuliglig at amoy ng nilagang mais ang sumasayaw sa hangin. Nasa loob si Kat at nag-aayos sa mga laruan ni Tantan. Si Dodi naman ay naglilinis ng mesa habang pasulyap-sulyap sa babae. Ang dami palang laruan ni Tantan, parang ikaw din makalat. Biro ni Kat habang pinupulot ang track. Naks naman, parang hindi ikaw yung nagtatago ng 10 liptin sa isang pouch ah. Balik ni Dodi. Bago tayo mag-break dati, halatang may mini-mall ka sa bag mo. Hoy, essentials yun. Sagot ni Kat pero namumula ang pisngi. Essentials? Lip gloss, lip tint, lipstick, lip balm. Nagbilang si Dodi gamit ang mga daliri. I mean, ilan ba lips mo nun? Napahagikik si Kat kahit pinipigilan. Ang lakas mong mang-asar, Dodi. Sabi niya habang lumalapit para ilagay ang track sa estante. Natural. Pagod ako buong araw, ikaw lang pampalakas ko. Pilyon sagot ni Dodi. Napatigil si Kat. Napatingin siya kay Dodi at oo, nakatitig din ito. Medyo seryoso, medyo may ibang ibig sabihin. Pero bago pa sila malunod sa awkwardness, nalaglag ang malaking stuffed toy ni Tantan mula sa taas ng estante. Ay! Nagulat si Kat sabay talon pa atras. Napatawa si Dodi. Ang tapang ni Doc pero takot sa teddy bear. Hindi ako takot nun, nagulat lang ako. Depensa ni Kat. Kaya pala tumalon ka parang palaka. Dodi! Putol ni Kat. Tumawa si Dodi. Yung malalim na tawa na dati pang kinahuhumalingan ni Kat at dahil natataranta siya at gusto niyang ipamukha kay Dodi na hindi siya duwag, agad niyang dinampot ang stuffed toy. Pero nadulas siya ng bahagya sa banayad na sahig at sabay silang lumapit upang damputin ang laruan. Nagbanggaan ang noo nila. Aray! Sabay nilang sabi. Natatawang hawak ang noo ni Kat. Hay nako Dodi, kung hindi mo ako ginugulat at kung hindi ka nagpa-cute, tumalo na. Excuse me? Putol ni Kat. Nakangiti si Dodi na malapad. Nakayuko, halos magkadikit na naman ang mukha nila. Cute ka talaga kapag nagagalit at nagsusungit. Bulong ni Dodi, sobrang lapit ang labi sa labi niya. Napalunok si Kat. Lumakas ang tibok ng puso. Dodi, huwag kang masyado lumalapit. Pero nang sabay silang yumuko ulit para pulutin ang isang laruan sa sahig, hindi na noo ang nagbanggaan, kundi labi. Isang malambot, mabilis na halik na hindi nila sinadya pero sapat para magpatigil ang mundo.
Pareho silang napatigil. Pati ang hangin parang natigilan. Si Dodi nanlaki ang mga mata. Si Kat nakabukas ang labi, hindi makapaniwala. Ay, bulong na maliit at tinig sa likod nila, sabay sila napalingon. Si Tantan, nakasandal sa pintuan, hawak ang gatas, nakangiti ng sobrang lawak. Papa, hinalikan niyo po si Mama Kat? Tanong nito. Ha? Halos sabay na sigaw ni Dodi at Kat. Tumawa si Tantan, masayang masaya. Pwede ko po sabihin sa mga kalaro ko, may nagkikisa sa sala. Naku, wag! Halos sabay silang lumapit sa bata. Tantan, hindi yun. Aksidente lang yun, anak. Putol ni Dodi sa sasabihin ni Kat. Pero mas lalo nang tumaas ang kilay ni Tantan. Sure po kayo? At bago pa nila ma-explain ay kunwari ay naging seryoso at namumulang si Dodi. Tantan, tulog na, gabi na. Sagot ni Dodi. Pero habang naglalakad papasok si Tantan, narinig pa nila itong bumubulong. Mag-kiss pa kayo bukas para may mama na ako. Napalunok si Kat. Si Dodi naman ay napakamot ng ulo, pulang-pula. At nang magtagpo ulit ang mga mata nila, parehong nakangiti, parehong nahihiya, parehong may nararamdaman sa isa't isa. Kung may accident kiss pa ulit bukas, okay lang ba? Tanong ni Dodi. Napakagatlabi si Kat. Try mo, sabi niya. Baka sipain kita. Pero sa likod ng ngiti nila, parehong umaasa na hindi na aksidente ang susunod. Kinabukasan ay maagang dumating si Kat. Nakadamit siya ng simpleng blouse at slacks. Pero ang buhok, medyo inayos, may paklip. Hindi niya aaminin kay Dodi pero nag-effort siya. Pagdating niya, si Alma agad ang bumungad. Payat, maputi, nakaduster, may dalang isdang inihaw. At si Dodi, tinatanggap ang isda na may ngiti. Dodi, dinalhan kita para sa inyo ni Tantan. Masayang sabi ni Alma. Salamat, Alma. Sagot ni Dodi, hindi namamalayan ng dumating na tigre, si Kat. Tumikom ang bibig ni Kat, nag-angat ang kilay, nagsaselos siya, lumapit si Kat. Hi Alma. Doc Kat, ikaw pong bagong doktor dito sa baryo. Sigaw ni Alma. Nandito ka ulit? Halos araw-araw ka na dito napapansin ko. Oo, sagot ni Kat. Nakatingin kay Alma pero ang totoong gusto niyang titigan ay si Dodi. Dahil may mahalaga akong dahilan. Napatingin si Dodi sa kanya. Yung tinging may maliliit na apoy. Ay nako Dodi. Tawa ni Alma habang hinahaplos ang braso ni Dodi. Buti may tumutulong na sa'yo dito sa bahay. Alam ko naman kung gaano ka karesponsable sa amin dito. At doon, parang natamaan ng kidlat ang pasensya ni Kat. Wow, close pala talaga kayo? Tanong nito tinitigan ng kamay ni Alma. Hindi niya napigilan. Nagulat si Dodi pati si Alma. Ha? Pagtataka ni Alma, ngumiti si Kat. Yung ngiting may halong ngiti, inis at konting possessiveness para kay Dodi. Close kay ni Dodi? Hindi ko alam Ani Kat. Oo naman. Sagot ni Alma, clueless sa tensyon. Simula bata pa kami, childhood friends. Sagot ni Kat. Patay ako nito. Bulong ni Dodi dahil kilala niya kung gaano kaselosa si Kat. Si Alma tumutulong dito sa bahay. Paliwanag ni Dodi. Lalo na kay Tantan. Si Tantan? Ngumiti si Kat ang putulin ang sasabihin ni Dodi, sabay abot sa kamay ni Tantan. Ako rin, tumutulong. Di ba, baby? Tumungo si Tantan at kumapit sa braso ni Kat. At dahil doon, si Alma naman ang nanahimik. Pero hindi pa tapos ang tigre. By the way, tuloy ni Kat. Anong dala mo kay Dodi? Nagkatinginan si Alma at Dodi. Inihaw na isda? Sagot ni Alma. Gusto mo rin? Hindi na. Marami kaming isda sa Manila. Sagot ni Kat, nakataas ang kilay. Pero salamat. Keep it. Para kina Dodi at sa mga tumutulong sa kanya. Tahimik si Alma. Si Dodi hindi alam kung aangal o tatawa. Sige, mauna na ako. Sabi ni Alma halatang nakaramdam. Dodi, bukas Bukas busy kami. Biglang sagot ni Kat. Nagulat si Dodi.
Si Alma lalong nagulat. Oo, okay. Sabi ni Alma sabay lakad palayo. Pagkaalis si Alma, lumapit si Dodi. Nakangiti na may kayabangan. So, sabi niya. Selos ka? Aba, hindi ah. Mabilis sa tanggi ni Kat. Nagbago agad ang tono mo ha. Pangaasar ni Dodi palapit ng palapit. Ayoko lang ng babaeng tumatawa at humaplos sa braso ko. Putol ni Dodi sa kanya. Nagpigil si Kat pero nauwi sa singhal. Dodi, hindi ako nagsiselos. Concern lang ako. Concern? Lumalapit pa si Dodi. Halos magdikit na sila. Concern sa akin or what? Masungit na sabat ni Kat. Or natatakot kang maagaw ako ng iba? Mayabang na tanong ng daga. Doon natahimik si Kat. At dahil palapit ng palapit si Dodi, wala nang pagitan sa kanila. Alam mo, Dok, mahina niyang bulong. Kahapon pa kitang tinitignan. Tinitignan mo ako? Kinagat ni Kat ang labi. Oo, sagot niya. At oo, nagustuhan ko yung halik natin. Bumilog ang mata ni Kat. Aksidente yon. Pero gusto ko pang maulit. Sagot ni Dodi. Nagpanting ang tenga ni Kat. Dodi, sabihin mo nga sa akin. Sabi ni Dodi mahinang boses. Naka-move on ka na ba talaga? Natahimik sila. Humigop si Kat ng hangin. Hindi pa. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong kinakabahan, parehong excited. Hindi ako naka-move on. Ulit ni Kat, mas malakas ngayon. Kahit pilitin ko, kahit ilang taon, kahit sinubukan kong kalimutan ka. Napalunok si Dodi, halatang tinamaan. Kasi, ako din. Sabi ni Dodi. Damn Kat, kahit iniwan mo ko, kahit sinubukan kong magalit. Lumapit si Dodi, halos idikit ang noo sa kanya. Wala eh. Ikaw pa rin ang gusto ko. Huminto ang mundo at nang maramdaman nilang wala nang nakakatingin dahil naglalaro na si Tantan, hinawakan ni Dodi ang pisngi ni Kat. Pwede ko naman ligawan ulit ang gusto kong pakasalan noon? Tanong ni Dodi. Tumulo ang luha ni Kat pero nakangiti. Subukan mo, sabi niya. Pero kailangan mong bumawi. Ibibigay ko lahat. Sagot ni Dodi, sabay haplos sa pisngi niya. Basta para sa'yo. At bago pa sila naghalikan muli, ay! Sigaw ni Tantan mula sa gilid, hawak ang laruan. Mag-boyfriend na sila! Yay! Nagkatinginan silang dalawa, pareho na natawa. At hinding-hindi na nila tinanggi pa. Kinahapunan, kumain si Kat ng manggang hilaw sa balkonahe habang pinapanood si Dodi sa bukid. Masaya itong nagtuturo kay Alma kung paano magbalanse ng sako sa likod ng kalabaw. At si Alma, tawa ng tawa. Hawak-hawak pang braso ni Dodi. Samantalang ngiti-ngiti si Dodi, para bang walang ibang tao sa palibot. Nainis si Kat. Kumakagat sa mangga pero mas maasim pa mukha kaysa sa kinakain. Kung makahawak si ate, akala mo liter na may libreng rice subsidy. Sa akin naman na lalaking hinahawakan niya. Bulong niya sa sarili. Tumingin ulit siya at sakto si Alma nakahawak sa balikat ni Dodi habang inaayos ang sombrero nito. Ah, nice! Pati sombrero may patouch. Kagatlabi si Kat, galit pero ayaw amining nagsiselos. Tumayo siya bigla at parang bala kung maglakad papunta sa kanila. Paglapit niya, napahinto si Dodi. Uy, Kat, busy ka yata? Putol ni Kat, nakataas ang kilay. Ayaw mo ng istorbo? Umangat ang kilay ni Alma. Ay, Miss Doktora, tinutulungan ko lang po si Dodi. Ah, oo naman. Sagot ni Kat na nakangiti pero halatang peke. Kita ko nga, very hands-on. Tumawa si Alma, clueless. Ah, ganun po talaga dito. Tulungan lang at pati pag-aayos ng sombrero. Tulungan din. Putol ni Kat. Naiinis siya dahil akala niya yung maayos na sila ni Dodi. Pero bago magsalita si Alma, napatingin si Dodi kay Kat ng malalim. Kat, wala kaming ginagawang masama. Saan ni Dodi? Parang may granada na sumabog sa dibdib ni Kat. Uuwi na ako.
Sabi ni Kat. Tatalikod sana siya nang hinawakan ni Dodi ang kamay niya. Hindi niya mabawi. Hindi siya mapalayo. Iniwan siya ni Alma. Pagdating nila sa gilid ng kubo, pinakawala ni Dodi ang isang malalim na buntong hininga. Kat, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nagsiselos ka, di ba? Tanong ni Dodi. Umiling si Kat. Hindi. Kat, Ani Dodi. Hindi nga. Sigaw ni Kat lalo. Lumapit si Dodi mas malapit. Kat, 6 na taon nang lumipas pero kilala pa rin kita. Ganyan ka sinungaling. Ani to. Nakapikit si Kat ng mariin. Ano bang pakialam mo kung nagsiselos ako o hindi? Akala ko ba liligawan mo ko? Pero ito ka ngayon, nagpapahawak sa ibang babae. Natahimik si Dodi saglit, huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, naging sobrang seryoso. May pakialam ako dahil mahal pa rin kita. Sabi ni Dodi. Parang natunaw ang tuhod ni Kat. Huwag ka nga, Hindi ako nangaasar. sabat ni Dodi. Hindi ako nagbibiro. Totoo naman na gusto ko talaga maligaw at makipagbalikan sa'yo. Lalo pa lumapit si Dodi. Halos magdikit na ang ilong nila. 6 na taon, Kat. Akala ko nakamove on ako. Pero na makita kita nagsiselos kay Alma, doon ko lang na-realize na ayaw na kitang pakawalan pa. Ani to. Dodi, tumigil ka. Hindi, ikaw ang tumigil. Putol ni Dodi. Hinawakan niyang kamay ng babae. Sabi mo sa akin na wala ka nang nararamdaman at hahayaan kitang umalis. Saad pa ni Dodi. Nagdadalawang isip din ako kung papasok pa kami ni Tantan sa mundo mo. Tumulo ang luha ni Kat. Walang sabi-sabi. Hanggang sa bumulong siya. Dodi, ayoko. Ayoko nang sabihin na wala na. Kahit meron pa. Parang pinasabugan si Dodi ng fireworks. Napangiti ito. Kinagatan labi para pigilang mapahiyaw sa tuwa. Kat, so mahal mo pa ako? Pwede ba huwag mo nang isigaw? Pero hindi na siya natapos dahil hinila siya ni Dodi papalapit. Mainit ang yakap, parang ayaw ng pakawalan. Hayop pusa. Bulong nito. Akala ko hindi na kita makukuha ulit. Wala ka pa napapatunayan. Sagot ni Kat, umiiyak pero nakangiti. Napatawa si Dodi at nilapit ang noo sa noon niya. Simula ngayon, liligawan ulit kita. Hindi bilang ex. Ani Dodi, mas lumalim ang boses niya. Kundi bilang lalaking gusto kang pakasalan dati pa. Napalunok si Kat. Bakit ang aga mo mag-propose? Hindi pa ako nagpo-propose. Sabi ni Dodi habang hinahaplos ang pisngin niya. Pero papunta na doon. At bago pa siya makapagreklamo ay hinalikan siya ni Dodi. Hindi aksidente, kundi mabagal, malambing, puno ng pangungulila. At sa unang pagkakataon, bulat sa pool na maghiwalay sila. Pareho silang umamin. Pareho nilang inamin na kahit anong pilit, hindi sila nagtapos. Kakalimutan ko muna tungkol sa plano namin ni Dr. Thomas. Bulong ni Kat dahil ayaw na niyang mawalay pa at saktan si Dodi. Halos 1 buwan na lumipas. Tahimik ang health center. Tanging ilaw mula sa maliit na opisina ang bukas ng gabing yun. Napadaan si Dodi dahil naghahanap siya ng gamot para kay Tantan na may sinat. Hindi pa sila nakikita ni Kat buong maghapon ngayong araw dahil tila naging abala ito. Pero bago pa siya makapasok, may narinig siyang boses. Si Kat, Mina, at boses ng isang lalaki. Si Dr. Thomas. Dok, kailangan na nating simulan ng trial bago pa lumala ang kondisyon ng bata. Saad ni Mina. Napahinto si Dodi. Kumunot ang noo. Sumunod na narinig niya. Kat, sure ka? Hindi pwedeng malaman ng ama ng bata. Delikadong experiment. Alam mo ang plano natin kaya bakit pa pinapatagal mo pa? Parang sinakal ang dibdib ni Dodi. Ngayon, malinaw na. May tinatago si Kat. Ang buo niyang akala sa wakas, nagkakatuluyan na sila. Pero may plano pala ito. Mataas pa rin ang pangarap. Plano na hindi niya alam. Pero tungkol sa anak niya. At ang boses ni Kat, mahina, nanginginig. Kailangan ko muna makausap si Dodi, Mina. Hindi ako pumunta dito para lang makita si Dodi.
Alam ko namang may mission tayo pero hintayin niyo munang mapapayag ko si Dodi tungkol sa experiment. Sinong papayag na pag-eksperimentuhan ng anak, Dok? Bakit tila umaatras ka sa posibleng maging success na experiment natin kung makukuha lang natin si Tantan? Tanong ni Doc Thomas. Isa ito noon sa mga doktor na pinag-eksperimentuhan si Tantan. Pakiramdam ni Dodi, binuhusan siya ng yelo. Lalo na magsalita si Dr. Thomas ulit. Alam mo hindi ito simpleng treatment, Kat. Experimental to. Walang kasiguruhan. Kapag pumalpak, pwedeng mas lumala ang kondisyon ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Dodi. Parang pinunit ang puso niya muli. Hindi niya namalayang pumasok na siya sa loob. Ito pala ang totoo. Sigaw ni Dodi. Napatayo si Mina. Napahinto si Dr. Thomas. At si Kat, nanigas na parang estatwa. Dodi. Ano yun? Halos hindi makahinga si Dodi. Experiment, trial, secret. Hindi pwedeng malaman ni Dodi. Kailangan muna akong mapapayag. Saan? Sa ano? Lumapit siya sa gitna ng tatlo, nanginginig ang panga. Si Tantan ang pinag-uusapan niyo. Anak ko. Sigaw ni Dodi. Hinawakan ni Kat ang braso niya, pero binawi ito ni Dodi na parang napaso. Huwag mo kong hawakan, Kat. Sabihin mo muna. Anong plano mo? Sigaw muli ni Dodi. Nais niyang pagkatiwalaan si Kat, subalit nawasak na ang kanyang puso. Dodi, please. Hindi ito. Sabihin mo! Putol ni Dodi kay Kat. Halos hindi mapigilan ang luha. Tahimik lang si Kat. At sa katahimikang yun, mas lalo siya nasaktan. Dodi, nanginginig ang boses niya. Oo, may plano kami. May treatment. May chance na gumaling si Tantan pero delikado. Tumawa si Dodi pero mapait. Delikado. Tapos tinatago mo. Akala mo ba ang laki ng papel mo sa buhay ni Tantan? Sino ka ba? Ilang beses na sinubok ng mga doktor pero mas lumala lang si Tantan. Pinahirapan siya dahil sa buwis na experiment na yan. Sigaw ni Dodi. Napatakip ang bibig ni Kat. Ako ang ama ng bata. Bulong ni Dodi pero galit, puno ng luha. Karapatan kong malaman. Karapatan kong pumayag o tumanggi. Karapatan kong protektahan siya. Gusto ko rin siyang protektahan. Balik ni Kat, umiiyak. Bakit mo tinago? Sigaw muli ni Dodi. Dahil alam kong hindi ka papayag. Boses niya halos walang lakas. At hindi ako makakapayag na mawalan ng tiyan si Tantan. Kahit maliit. Napaatras si Dodi. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo ako pinagkatiwalaan, Kat. Mahina pero ramdam na ramdam ang sakit. Akala ko, tayo na ulit. Akala ko, pamilya na tayo. Nanginginig ang labi ni Kat. Dodi, hindi ko ginusto mo. Putol ni Dodi. For sure, lumapit ka lang sa akin dahil alam mong akong tumatayong magulang ni Tantan. Ginamit mong kahinaan ko. Kahinaan kong mahalin ka kaya ginamit mo yan para gawin ang plano nyo. Diretso ang tingin ni Dodi. Ginusto mong itago. Ginusto mong magdesisyon para sa anak ko na para bang wala akong karapatang malaman. Humigpit ang kamao niya pero hindi siya sumigaw. Mas masakit sa lahat, kalmado siyang umiiyak. Isang Dodi na hindi na makapagsalita sa sakit. Hindi ko kayang tignan ka ngayon. Bulong niya. Dodi, please. Pakiusap ni Kat, pero tinalikuran siya ni Dodi. At bago lumabas, itong huling sinabi niya. Kung mahal mo talaga si Tantan, kung mahal mo talaga ako, bakit mo kami ginanito? Pagkahakbang ni Dodi palabas, parang may nahulog na mundo sa loob ng dibdib ni Kat. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. At habang lumalakad palayo si Dodi, unti-unti ring lumalayo ang lahat ng pangarap niyang maayos ang kanilang sitwasyon. Nang hindi na niya mapigilan, tumakbo siya palabas ng health center. Paglabas niya, malamig ang hangin, maaliwalas ang buwan, pero siya nanginginig, halos sumubsob sa lupa. Humawak siya sa railing pero bumigay din ng tuhod. At doon, sa unang pagkakataon, matapos ng matagal na taon, umiyak na walang preno si Dr. Catherine Go.
Hindi ko naman ginusto. Pabulong, paulit-ulit. Hindi ko ginustong saktan kayo. Please naman. Si Mina nag-aalalang lumapit. Kat, pasensya na. Hindi ko alam na. Pero umiling si Kat habang humihikbi. Ako ang may kasalanan. Dapat sinabi ko kay Dodi. Dapat naniwala ako na kaya niya akong intindihin. Tumingala siya sa langit. Lord, bakit ganito? Bakit pagdating sa kanya, lagi akong pumapalpak? At doon, habang pinapanood niya si Dodi na papalayo, tanggap niyang nawalan siya. Sa bahay ni Dodi, tahimik. Tahimik na parang may namatay na bahagi ng mundo niya. Ilan linggo na nakakalipas. Nakaupo si Dodi sa kama ni Tantan. Pinapanood ang anak na nanginginig ang labi habang inaayos ang kumot. Papa, galit ka po ba kay Mama Kat o ayaw na niya sa atin? Bakit hindi niya ako dinadalaw? Napako sa lugar si Dodi. Anak, hindi siyang mama mo. May iba siyang plano sa'yo. Pero agad siyang pinutol ni Tantan. Pero siya lang yung hindi ko kinakatakutan na doktor. Baka din magpaliwanag ni Mama Kat. Napasinghap si Dodi. Umiwas ng tingin. Papa, umiiyak po siya kanina. Narinig ko sa bintana. Dumalaw siya pero hindi mo siya pinapasok. Sana hindi ka nagalitan sobra kay Mama Kat. Saad ng anak. Hinaplos si Dodi ang ulo ng bata. Pilit naging matatag. Hindi na kita papayagang masaktan ulit. Sabi ni Dodi na mahina. Hindi na anak. Akala niya tapos na doon pero isang umaga sa pintuan may kumaluskos. Si Kat. Pulang-pulang mga mata. Namamaga. Nanginginig pa ang kamay dahil sa pag-iyak. Dodi. Mahina niyang tawag. Pero ang sagot ni Dodi ay isang malamig, mapanindig balahibong tanong. Bakit ka nandito? Gusto ko lang makita si Tantan. Hindi ako mapakali. Please, Dodi. Pakiusap ni Kat. Umiwas si Dodi. Ayaw tumingin sa kahinaan niya. Pero si Tantan, nakaupo, nakatitig kay Kat na parang matagal na siyang hinihintay. Mama Kat, mahinang tawag ni Tantan. Napatigil si Dodi. Napatigil din si Kat. Papa, pwede naman po siyang bumisita, di ba? Mas masaya ako kapag nandito siya. Saad ng anak. Doon tuluyang nasaktan si Dodi. Dalawa sa paborito niyang tao. Parehong umiiyak. Pero ang sakit ng pagtataksil, sariwa pa. Kat, hindi ka pwede dito ngayon. Umalis ka muna. Masakit pa. Ani Dodi. At parang naputulan ng hininga si Kat. Yung luha niya, hindi na tumitigil. Tulo lang ng tulo. Nagsorry siya sa huling pagkakataon. Dodi, please, I'm sorry. Hindi ko hinangad na saktan kayo. Mahal ko kayo ni Tantan. Gusto ko kayong protektahan, hindi paglaruan. Pero hindi siya sinagot ni Dodi. At sumara ang pinto sa harap niya. Sa labas ng bahay, umupo si Kat sa sahig ng balkonahe. Niyakap ang sarili at umiyak hanggang madaling araw. Hindi niya alam kung paano babawiin ang pagkakamali. Hindi niya alam kung paano siya patatawarin. Pero ang alam niya lang, hindi niya kayang mawala si Dodi at si Tantan. Hindi ngayon. Hindi na ulit. Kinabukasan, pagkatapos ng ilang gabi ng pag-iyak, paghingi ng sign kay Lord at pag-practice sa harap ng salamin kung paano magsasorry nang hindi mo ka nagpa-practice. Buo na ang loob ni Kat. Lalaban ako. Bulong niya, sabay turo sa sarili sa salamin. Catherine ko, hindi ka susuko. You're a woman of signs and delusion. So go. Dinalhan niya si Dodi ng sinangag, longganisa, itlog at apology letter na nakasticky note sa Tupperware. For Dodi, hindi ko ito nilagyan ng lason pandaga, promise. Pagkalapit niya sa bahay ni Dodi, nakaupo sa duyan si Alma. Hawak ang walis tingting, nakangiti. Good morning po, Doktora. Malambing na bati ni Alma sabay kindat. Yung friendly kindat na para kay Kat, hindi friendly. Napatingin si Kat sa pintuan. Makita si Dodi.
May tuwalya sa balikat, basa ang buhok, mukhang bagong ligo. At paglabas niya, ito agad ang tanong. Bakit ka na naman nandito, Kat? Hindi hi Kat, hindi kumusta ka, hindi hoy ganda mo today. Nope, bakit ka na naman nandito? Natunaw ang puso ni Kat. Ano kasi, may dala akong breakfast para sa inyo ni Tantan. Isang mabagal, malamig, pang mortal enemy na tango ang sagot ni Dodi. Di kami nagugutom. Sagot nito. Ganun ba? Ngumiti si Kat, pero yung ngiting nanginginig. Okay lang, ako rin naman, busog sa lungkot. Naisuka niya ang sarili niyang linya pero deadma. Si Alma naman biglang sumabad. Hoy Dodi, ako na magluluto mamaya ha. Sabi mo gusto mo ng piniritong talong. Tumigil ang mundo ni Kat at tumingin siya kay Dodi. Nagpapaluto ka na pala ng talong kay Alma ha? Ang bilis ha? Napatingin si Dodi, umirap ng bahagya. Kat, huwag ka namang gulo dito. Hindi pa rin umalis si Kat. Pinilit niyang umiti. Dodi, gusto ko lang bumawi. Alam kong galit ka pero hindi ako susuko. I'm going to fight for us. Ngayon, kaya ko na. Napailing si Dodi halatang napipikon. Kat, hindi to experiment na kapag pumalpak, retry lang. Tao kami. At ako. Di mo pwedeng ayusin na parang medical chart. Alam ko. Mahina niyang sagot. Pero kaya ko. Kaya kong magbago. Kaya kong aalis ako sandali. Puto laga ni Dodi. Alma, ikaw na munang bahala kay Tantan. At doon sumabog ang atomic bomb of Celos 8.0 magnitude sa puso ni Kat. Bakit si Alma? Hindi napigil ni Kat ang sarili. Hindi ba dapat ako? Kaya ko na maalagaan si Tantan. Tumingin si Dodi malamig. Hindi yun sakop ng trabaho mo. Parang suntok sa sikmuran sinabi ni Dodi. Pero si Kat, hindi susuko. Kinagabihan bumalik si Kat. Bitbit ngayon ang bulaklak na kinuha sa plaza, prutas na binili sa tindahan at courage. Pagbukas ng pinto ni Dodi, bumungad ang malamig na boses ito. Ano? Dodi, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Kat. Wala akong gustong pag-usapan. Sagot nito. Tungkol kay Alma, Kat. Tumaas ang boses ni Dodi. First time niya ulit marinig na sumigaw si Dodi mula noong nagiwalay sila ulit. Nagsiselos ka ba? Hindi siya makasagot. Wala ka ng karapatang magselos. Kahit wala akong karapatan, mahal kita. Mahal ko si Tantan at ayoko mapalitan ako ng at sino nagsabing pinapalitan kita. Buliyaw ni Dodi. Hindi lahat tungkol sa'yo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Hindi yung may tinatago sa akin. Hindi yung may decision ka nang hindi ako kasama. Hindi yung mukhang mahal mo lang kami kapag convenient sa'yo at sa profession mo. Sumikip ang dibdib ni Kat. Huminga siya nanginginig. Dodi, hindi ganun. Pero mas mabilis si Dodi. At sa unang pagkakataon, sinabi niya ang pinakamasakit na salita na natanggap ni Kat mula sa binata. Kat, pagod na akong palagi nasasaktan mo. Parang binaril siya sa puso ng direkta. Naririnig sila ni Tantan. Hindi pa tapos si Dodi. Kung talaga mahal mo kami, bakit mo kami ginanito? Bakit mo tinago? Bakit mo akong ginamit para sa plano mo? Bakit mo binali lahat ng tiwalang binigay ko? Napalunok si Kat. Halo-halong luha at hikbi. Dodi, hindi kita ginamit. Totoong mahal kita. Naghahanap ako ng siyempong sabihin sa'yo. Pero hindi siya pinakinggan. Alis, sabi ni Dodi. Please, umalis ka muna. At doon, nang wala ng choice si Kat, tuluyan siya napaatras. Gusto niya lumaban pero nasaktan siya ng sobra. Dodi, sorry. Iyak niya mahina. Hindi ko sinadya. Hindi ko hinangad. Hindi ko ginustong mawala yung tiwala mo. Pero sumira ang pinto at sa huling sandali bago siya tuluyang umalis. Ang huling narinig niya kay Dodi. Kat, please, hayaan mo muna ako. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay ni Dodi. Walang kaluskos mula kay Kat. Walang maagang katok. Walang nag-aabot ng prutas. Walang pilit ng ngiti. Para bang nabingi si Dodi sa biglang katahimikan.
Si Tantan tahimik din. Hindi kumakain, hindi naglalaro. Nakaupo lang siya at nakatulala sa sahig, parang may inaantay. Anak, Tawag ni Dodi. gusto mo ng gatas? Umiling lang ang bata. Lumapit si Alma nakatingin kay Tantan. Baka pagod lang. Pero kilala ni Dodi ang anak niya. Kapag tahimik, iyon ang pinakadelikado. Lumuhod siya sa harap ng bata. Tantan, bakit? Dahan-dahan tumingala si Tantan. Pulang-pulang mata, parang kagabi pang umiiyak. At doon bumagsak ang unang suntok sa puso ni Dodi. Pa! Mahinang sabi ni Tantan. Si Mama Kat, aalis na. Napaganipan ko siya, nasaktan mo siya ng sobra kaya alis siya. Para rin hindi mapatunayan na hindi na niya planong pag-eksperimentan ako. Napatigil si Dodi. Kailan naalis? Now, sagot nito. At dumiretso sa dibdib niya ang pangalawang suntok. Kaninang umaga pa po sa panaginip ko, pumunta siya sa akin, nagpaalam. Humigpit ang hawak ni Tantan sa laylay ng t-shirt ng ama. Pa, ayoko siya umalis. Pabalik pa po ba siya? Hindi makasagot si Dodi, hindi niya alam. At mas masakit, siya ang dahilan kung bakit baka hindi na bumalik si Kat. Tuloy-tuloy ang luha ni Tantan, nanginginig, habang hinahawakan ng lumang laruang kotse. Pa, please, sunduin mo si Mama Kat. Please po, hindi ako takot sa doktor kapag siya yung kasama ko. Doon na bumigay ang hininga ni Dodi. Parang piniga ang puso niya. Anak, Pa, she's my doctor. She's my friend. She's my safe place. Kayong dalawa. Putol ni Tantan. At iyon ang pangatlong suntok, ang knockout punch. Sa unang pagkakataon, siya ang makakitang nagsusumamong anak niyang halos hindi magsalita ng ganitong kalinaw. Pa, ayoko mawala si Mama Kat. Ngayon na po, please, before she go far. Halos hindi makahinga si Dodi. Umatras siya sandali. Pinunasan ang mukha at doon niya na-realize ang katotohanang buong gabi niyang tinatanggi. Hindi galit ang mas matimbang. Takot. Takot na baka tama si Kat. Takot na baka siya nagkamali. Takot na baka mawala si Kat sa kanila. Tumayo si Dodi, mabilis, parang naunang katawan bago ang isip. Alma, Utos niya. bantayan si Tantan. Pero tumakbo na si Dodi palabas ng bahay. Nakaharap si Kat sa jeep, may dalang maleta ang hindi naman niya kayang buhating mag-isa. Namamaga ang mata. Huminga ng malalim si Kat. I need to give him space. Sobrang sakit na. Hindi na ako makahinga doon. Ngumiti si Kat na mapait. Mali ang timing. Mali ang paraan. Mali lahat. Tumalikod siya para sumakay sa jeep. May sumigaw. Catherine, go away! Halos mabingi si Kat. Napalingon ng lahat. Si Dodi, hinihingal. At halos mabali ang puso niya na makita si Kat na paalis na talaga at totoo na paganipan ng anak. Kat, huwag muna. Please, akala ko ba susuyuin mo ko? Tanong ni Dodi. Pero umiling si Kat. Luha na naman na lumalabas. Dodi, pagod ka na nga, di ba? Ako rin, pagod na rin ako. Kat, Baka kailangan na rin natin magpahinga. Putol ni Kat. Pumikit si Dodi parang sinuntok ulit. Pero naaalala niya sinabi ni Tantan. Kat, Nanginginig ang boses niya. alam mo bang sinabi ng anak ko na ikaw ang safe place niya? Napasinghap si Kat. Sinabi niya sa akin na mas hindi siya natatakot basta ikaw ang kasama niya. Baka tama ka. Baka pag sinubukan natin ay gagaling si Tantan. May tiwala nga ako sa'yo. Ang anak natin. Hindi makatingin si Dodi ng diretsyo kaya tumigil muna siya sandali. Galit ako, oo. Takot ako, oo. Pero Kat, Tinaas niya laruan ni Tantan. nung sinabi ng anak ko na aalis ka, doon ko nalaman na mas takot ako mawala ka. Umiyak si Kat. Tuluyan ang napaupo sa gilid ng jeep. Lumapit si Dodi. Marahan. Parang baka mabasag siya pag nagkamali ng hakbang. Kat, hindi ko sinasabing tama ka. Hindi ko sinasabing tama ako.
Pero pwede ba? Pwede ba nga? Tayo na muna. Ayusin natin. Hindi bilang doktor. Hindi bilang misyon. Bilang tayo, mga magulang ni Tantan. Hawak niyang kamay ni Kat, marahan. Warm, sincere. Please, huwag kang umalis. Dodi, pero galit ka pa rin. Anya, huminga ng malalim si Dodi. At kung galit ako, mahal pa rin naman kita. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Kat. Tinagat niya ang labi niya, nanginginig. Dodi, pero paano si Tantan? Ngumiti si Dodi ng mahina, unang beses muli. Si Tantan, siyang pinakagalit sa akin kasi pinalis kita. Tumingin siya sa malayo. Nagtatampo rin daw siya sa'yo kasi hindi ka nagpaalam sa kanya. Natawa si Kat, napaiyak tawa. At bago pa siya makasagot, may maliit na boses sa sumigaw. Mama Kat! Lumapit si Mina buhat si Tanta na nagpumilit na puntahan si Kat. Niyakap niya na mahigpit si Kat. Don't go po! Don't leave me po! At doon sumuko si Kat. Niyakap niya rin ang bata, humahagulgol. Ayokong iwan ka, Tantan. Hindi kita iiwan. Tumayo si Dodi sa tabi nila. At sa unang pagkakataon, lumambot ang boses nito. Tara, uwi na tayo. At sa wakas si Kat, Dodi at Tantan walked home together. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa rin perpekto. Pero sa araw na yon, Tantan became the bridge they both forgot they needed. Isang taon matapos ang pagbabalik ni Kat sa buhay ni Dodi at Tantan, tahimik ang San Rafael, ngunit mas masaya kaysa dati. Ang sementeryon dati puno ng alikabok at amoy probinsya, ngayon ay amoy sampagita, bulaklak at bagong pag-asa. Araw ng kasal nila. Sa lumang simbahan na pinagawa pa ng mga ninuno ng baryo, nakayuko si Dodi habang inaayos ang barong. Pawis, kinakabahan, pero may ngiting hindi matanggal. Pa! Tawag ni Tantan, bagong gupit, nakamini barong. Handa ka na po ba? Hindi. Mabilis sa sagot ni Dodi, pero nakangisi. Kinakabahan ako, sobra. Tumingin ang bata sa kanya. Don't worry po, I will hold your hand. At doon natawa si Dodi, napaluha. Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan sa'yo? Umiling si Tantan. No po, kasi ikaw po ang kinakabahan, hindi ba? Nagkatinginan sila mag-ama. Ang batang minsan takot sa mga tao at doktor, ngayon ay matapang dahil kay Kat. Nakapila mga taong taga-baryo. Si Alma na ngayon ay may boyfriend ng tricycle driver, abala nag-aayos ang bulaklak. Tumugtog ang gitara. Isang simpleng wedding march na inensayo ng kabataan sa baryo. Nabuksan ang pinto at lumakad si Kat. Nakaputing bestida na hindi magarbo. Hindi mamahalin pero tamang-tama sa kanya. Simple pero ang ganda. At para kay Dodi, parang sumabog ang puso niya sa dibdib. Ang babaeng minsan siyang sinaktan, ang babaeng umalis at bumalik. Lumakad si Kat papunta sa aisle, nanginginig pero nakangiti. At nang magtagpo ang mga mata nila, pumigil si Dodi sa paghinga. Hay. Bulong ni Kat ang nasa harapan na siya nito. Hi. Sagot ni Dodi halos maiyak. Ang ganda mo. Alam ko. Biro niya, nanginginig ang boses, pero masaya. Tumalak si Tantan sa gitna nila, hawak ang singsing. Papa, Mama Kat, bilisan niyo po, naiiyak na ako. Natawa ang buong simbahan. Gumaling si Tantan dahil ginawa ni Kat ang lahat para sa panganay na anak. Hawak ni Dodi ang kamay ni Kat, mariin, parang ayaw na ulit bitawan. Kat, sabi niya, malamig ang boses. Minsan kitang pinili, minsan kitang binitawan. Pero ngayong araw, pangako ko, hindi kita bibitawan kahit anong mangyari. Hindi napigil ni Kat ang luha. Dodi, nung araw na sinarahan mo ko ng pinto, akala ko tapos na tayo. Pero nang araw na hinabol mo ko, alam kong ikaw talagang pipiliin ko hanggang dulo. Ikaw ang pinapangarap ko. At ngayon, pipiliin kita.
Araw-araw, kahit magtampo ka, kahit mag-init ang ulo mo. Nagtawanan lahat. Pinunasan ni Kat ang luha niya at tumawa din. Ngumiti siya na malumanay. Ikaw ang ipaglalaban ko, Dodi. Tinatanggap mo ba si Catherine bilang asawa? Tanong ng pare. Father, buntis na nga yung pusa ko eh. Look, paloobo na siya ni Kat. Malamang po, oo. Malalim at diretso ni Dodi. Kahit ilang lifetime pa. Tinatanggap po ba si Dominic bilang asawa? Tumatawang tanong ulit ng pari. Tumango si Kat, umiiyak. Oo, ng buong puso. Then, I now pronounce you husband and wife. Napapikit si Kat nang lumapit si Dodi. At nung hinalikan siya nito, hindi yun halik na puno ng galit o tampo o pagsisisi. Iyon ang halik na may kapayapaan, may pangako, may tahanan. At sa gitna ng sigawan, palakpakan, iyakan, sumigaw si Tantan. Yay! Maraming kapatid ang gusto ko! Nagtawanan, nag-iyakan, nag-ingay ang buong baryo. Hinawakan ni Kat ang kamay ni Tantan at Dodi habang lumalabas sa simbahan. Tatlo silang magkakahawak habang nasa sinapupunan ang tatlo pang mga puso. Isang pamilya, hindi perpekto, hindi magarbo, pero buo at mahal na mahal ang isa't isa. Naniniwala sila na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Nasasaktan, nagkakamali at minsan ay nagkakahiwalay. Pero kapag natutong magpatawad at muling magtiwala, doon mas tumitibay ang puso. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!